Hello, ayan. Yo, what's up sa inyo mga bossing? Ayan, bali nga pala is papanoorin natin yung video na kung saan itong si Congressman, dating Congressman Teves ay nahuli din sa Pinoy. Nasa pag-video na po siya ng mga pulis dito sa Pinas. So, panoorin natin yung mga bossing bago ang lahat. Intro muna. Go! Pang ng gobyerno roon at nakatutok si Salima Refran. Alas 8 ng gabi, oras sa Timor-Leste, dinampot si dating Negros Oriental Representative Arnie Teves sa kanyang bahay sa kabisera na Dili. Ang abogado doon ni Teves, mahigpit ang yakap sa kliyente. Pareho silang kinuha ng mga otoridad na napag-alamang mga kawani ng Timor-Leste Immigration Police. Nananatili sila ngayon sa Ministry of the Interior. Pinost ang mga videong ito sa social media ng anak mismo ni Teves na si Axel. We are held against our will. They are not letting me go, and they don't have sira laiha mandado. My father, Arnie Teves, has been kidnapped. At around 7 p.m., he already had information that a private aircraft was scheduled to fly over to Timor-Leste. And then at 8 p.m., immigration officers arrived at his residence and picked him up. They just picked him up without documents, without warrants, or any form of legal documents. Wala raw access kay Teves ang kanyang mga abogado. Ang kanyang legal team doon, naghain na ng petition for habeas corpus. Writ of habeas corpus is a preliminary writ. It is addressed to a person detaining another to produce that person in court and to justify to the court the cause of his caption or his arrest. So kung i-grant po yung writ, dadalhin po sa hukuman si Ginoong Teves at doon po ay kailangang makumbinsi ng mga authorities na umaresto kay Ginoong Teves kung bakit siya inaresto. Ang Department of Justice, minomonitor pa muna ang sitwasyon sa Timor-Leste at inaantabayanan ang mga magiging hakbang ng gobyerno doon. Tinawag namang fake news ng DOJ ang sinabi ng pamilya Teves na may private aircraft ng Pilipinas sa Timor-Leste kagabi. Matatanda ang kinasuhan si Teves sa tinuturing mastermind sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel Digamo noong March 2023. May arrest warrant at Interpol Red Notice si Teves para sa mga kasong multiple murder, frustrated murder at attempted murder. Idinuring din siyang terorista ng Anti-Terrorism Council. Si Teves nakaalis ng Pilipinas at nagpunta sa Timor-Leste noong April 2023. Pagsapit ng March 2024, inaresto si Teves sa mga otoridad sa Timor-Leste. Pero pinalaya rin siya kalaunan matapos pagbigyan ang kanyang habeas corpus petition. Humiling din siya ng asylum doon. Pala dito ni si Atty. Topancio mga bossing. Ang Pilipinas humiling naman na i-extradite si Teves. Una itong pinagbigyan pero binasura rin kalauna ng Timor-Leste Court of Appeals matapos umapila ang kampo ni Teves. Ang desisyong yan, inaapila at binatikos pa ng Pilipinas. Nitong Marso, sinabi ng Department of Foreign Affairs na dismayado ang Pilipinas sa kawalan umano ng tiwala ng Timor-Leste. Sabi pa ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, makakaapekto raw ito sa hiling ng Timor-Leste na maging miyembro ng ASEAN. Kasunod nito, nagpahayag si Timor-Leste President Jose Ramos Horta na nais na nilang maalis sa kanilang bansa si Teves sa lalong madaling panahon. Ngayong buwan, ilang araw bago ang ASEAN Summit, naghayag na ang Pilipinas ng pagsuporta sa ASEAN membership bid ng Timor-Leste. Kasunod ng ASEAN Summit, si Teves inaresto ng Immigration Police kagabi. Ang byuda naman ni Digamo na si incoming Negros Oriental 3rd District Representative Janice Digamo, sinabing ang pag-aresto muli kay Teves ay isang makabuluhang hakbang tungo sa katarungan. Nananatili pa rin daw ang kanilang sigaw, ang mapanagot ang mga nasa likod ng krimen, gaano man kalayo o katagal silang magtago.
So yun na nga mga boss, natapos na natin yung video. Antabayan na natin ang next kabanata nito. Yun na mga bossing. Salamat sa panonood. Peace yo.